Okay, so isang mabilisang video tayo dito sa bagong Redmi Note 15 Pro Plus. Ito yung latest ng Xiaomi, talagang buhos yung marketing at pag-promote nila dito. SB19, tsaka yung sing pogi ko, Mark Striegel ng Physical Asia. Pero syempre, masakit mang sabihin, pero alam kong wala kayong paki doon kasi ang importante sa atin ay masagot kung panalo ba yung phone. Pag-usapan natin. Una muna, pagdating sa design at build, malupit din talaga yung phone. Slightly curved siya sa harap at likod. So, komportableng hawakan, komportable sa kamay. Meron tayong 3 color options, black, blue, tsaka brown. Brown yung bidang color nila, mas premium. May pagka-luxury yung datingan dahil na rin sa leather back panel. Pero syempre, depende pa rin yan sa mukha ng nagdadala. Okay. Fiberglass back panel naman itong nasa black at blue, which is durable and lightweight. Napag-usapan na natin yung fiberglass sa Infinix Hot 60 Pro Plus review natin last time. Link dito sa top left corner. Bale, halo to ng plastic resin bilang base material na may glass fibers pampatibay. At ang makukuha natin dyan ay yung premium looks ng glass pero mas matibay at mas mura ding gawin. Now, minamarket nila to bilang ultra durable, Titan tough na phone. Parang yung mga phones ng Honor, mas matindi at aggressive yung marketing ng Honor, pero tibay din ang pinagmamalaki ng Xiaomi dito. Corning Gorilla Glass Victus 2 protection sa harap, may IP66, IP68, IP69, and IP69K rating. Mas maraming rating pa kumpara sa ibang mga flagships na IP68 rated lang. May 5-star SGS rating na rin for crash resistance, bending resistance, and drop resistance. 2.5 meter certified drop resistance. Same sa Honor X9D, hindi ako gagawa ng durability test dito. Sa ibang channels na lang yung ganung video. Or siguro gawa tayo ng separate video para doon. Pero yun nga, sa nakikita ko dito, panalo yung design at build nitong Redmi Note 15 Pro Plus nila. Isa pang pinagmamalaki nila dito yung battery and charging. 6,500 mAh battery capacity with 100 watts of fast charging. 1.5 to almost 2 days na gamitan sa akin yung ganyang battery. Silicon carbon battery na nga rin pala, kaya mapapansin din na hindi siya makapal at hindi rin mabigat kahit na mataas yung capacity. Of course, depende pa rin yan sa kanya-kanyang paggamit natin, but for most people, this is more than enough na for a day of use. Yung tipong kahit magpuyat ka at bigla mong diniretso yung 8 episodes ng final season ng Stranger Things, palag pa rin. Malobat ka, wala pa naman ding isang oras yung charging. Sa test ko, nasa 40 minutes lang from 10 to 100%. So, hindi ka talaga mamomroblema kahit pa nagmamadali ka. Partida, malaki pa yung battery na pinupuno natin dito. Wala pa nga lang tayong wireless charging, pero meron tayong reverse wired charging. 22.5 watts sakaling biglang nalobat yung mga accessories mo, wala kang dalang power bank. Honestly, sobrang bihira or siguro 1-2 beses ko palang nagagamit yung reverse charging sa buong buhay ko. So, hindi siya big plus for me. Hindi rin masyadong nakakaapekto sa purchasing decision ko personally, but still, isang feature pa rin yan na meron sakaling kailanganin natin. Next natin pag-usapan yung display. Legit na maganda rin talaga. Malaki, 6.83 inches, high resolution, 120Hz, very smooth and responsive. Hindi rin problema yung brightness even outdoors. Visible display pa rin kahit nasa labas ako. Watching anime, TV series, YouTube videos, or movies, panalo rin yung experience dyan. Naka 12-bit panel na rin kasi at maganda yung kulay. Also, andito rin yung up to 400% na volume ng speakers. At nung kinumpara ko to sa iPhone 17 Pro Max na may one of the best sounding speakers pagdating sa smartphones, mas malakas itong Redmi Note 15 Pro Plus kapag sinagad natin. But in terms of sound quality, as expected, hindi pa to level sa mga mamahaling flagship phones. Tama lang para sa isang mid-range. Fingerprint scanner natin dyan, mabilis lang din naman yung pag-unlock. Haptic feedback, may mga nasubukan na ako na mas malutong, mas maganda yung vibration motor sa ganitong presyo. But goods pa rin naman tong sa Redmi and definitely hindi rin kulelat. At mention ko nga lang pala ulit na slightly curved lang yung display. Actually, parang kinurba lang talaga ng konti yung gilid para mas magmukhang sosyal. At sa experience ko, hindi naman siya naging problema. Mahirap nga lang tong lagyan ng tempered glass kasi problema talaga yan kapag hindi flat yung display. So, mas okay kung makakabili na lang din tayo ng regular film screen protector
protector sakali mang magasgasan or maluma na tong libre na naka-install out of the box. Sa usapang performance naman, Snapdragon 7S Gen 4 chip, LPDDR4X memory and UFS 2.2 storage, available hanggang 12,512. Pero eto, real talk lang, sa presyuhan kasi nito na lagpas 20k, mahirap nang tanggapin yung UFS 2.2. Kahit pa sabihin natin na yung target market ng Xiaomi dito ay yung mga light applications lang naman ang binubuksan. UFS 3.1 man lang sana dahil nga may presyo na rin. Overall performance is decent naman. Hindi ko sinasabing mabagal. Mabilis naman para sa mga pang-araw-araw nating apps. Pero kung performance-centric phone ang hanap mo or performance talaga ang priority mo, much better kung Poco phone na lang ang pipiliin mo. F7 or kung may stretch mo pa yung budget, pwede ring F8 Pro na. Sobrang laki ng difference ng performance nun kumpara dito. Sa gaming naman, honestly, capable din itong Snapdragon 7S Gen 4. Kung mga light games lang, hirap yan sa Genshin Impact kung isasagad natin yung settings. Pero hindi rin naman hardcore gamers ang target ng Xiaomi para dito. Ang Tutu benchmark score ay lagpas din naman ng 1 million points. So again, definitely enough na rin para i-run ng maayos yung mga everyday apps natin. Signal dito sa Redmi Note 15 Pro Plus, wala rin problema. Strong signal at may eSIM support na rin. Smart SIM card yung gamit ko dyan, by the way. Gemini, and may mga AI features din. Syempre, 4 major Android upgrades and 6 years of security patches yung offer nila, which is good na rin talaga for a mid-range phone. However, may mga bloatwares at may mga pop-ups din ng sugal na applications at sa atin yan. Uninstall nyo na lang din kaagad at kalikutin nyo na kaagad yung settings para i-disable yung mga ads. Android 15 pa nga lang din pala siya out of the box. Android 16 na yung latest ngayon, so -1 na kaagad yung 4 upgrades pagdating nito sa 16. Now, siguro naman obvious na, lalo na sa mga Hardware Voyage subscribers, na halos parehong phone lang talaga to dito sa Poco M8 Pro, na kapag naka-promo, halos kalahati lang ng presyo nito. Same design, almost same build, same durability certifications and IP rating, same display, battery and charging speed, chipset, memory, storage, same software. Ang pinakamalaking pagkakaiba lang, 200 megapixels yung main camera nitong Redmi Note 15 Pro Plus versus 50 megapixels dito sa Poco M8 Pro, at dito may eSIM support. Sa Poco M8 Pro, naka-disable. Yung eSIM support, tingin ko, hindi magiging big deal sa karamihan. Actually, meron na rin namang eSIM adapter para dyan. So, ang tanong na lang, worth it ba yung pera na idadagdag mo para sa 200 megapixels camera nito? This time, hahayaan kung kayo na ang sumagot niyan. Magpapakita kami ng dalawang photo side by side. Isa from Redmi at isa from Poco. Check nyo kung anong phone ang may kuha doon. Check nyo kung may difference, alin ang mas maganda. At kayo na rin ang humusga kung worth it ba yung idadagdag nyong pera.
makapili ka na, eto pa yung ilan sa mga photos and videos na nakuha namin. Sa totoo lang, magaganda yung mga nakuha naming photos gamit ang main camera. Mostly sharp and detailed, lalo na pag may good lighting. Colors are also good. Hindi ko masasabi na best siya sa segment, but decent pa rin overall. Hindi ko lang nagustuhan yung 8 megapixels na ultra-wide kasi sa more than 25k na presyo, masasabi ko na deserve na natin ng mas magandang ultra-wide camera. Selfie camera, hindi rin kagandahan para sa ganitong presyo. Tulad din ng M8 Pro, limited pa to sa 1080p video recording. At malaki-laking downside din yan kasi marami ng kakompetensyang phones nito ang nag-o-offer ng 4K video recording sa front-facing camera. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Redmi Note 15 Pro Plus. Hanggang 1080p resolution tayo dito, hanggang 60fps pero naka 30fps tayo ngayon para mag-match sa YT video natin. Gamit din natin ngayon yung built-in microphone, so let me know sa comments kung okay sa inyo yung audio quality. Pero yun nga, sana or dapat meron na talagang 4K video recording ang front-facing cam kapag ganito yung presyo ng phone. Para sa akin at least. Okay, so ang presyo nitong Redmi Note 15 Pro Plus ay 27,999 pesos para sa 12,512. Last kita ko sa Shopee, pwede siyang makuha for just 23,999. Tapos yung promo naman ngayon sa 12,512 ng M8 Pro ay 14,579. Kung ako ang tatanungin, well, obvious naman na mas sulit kung itong M8 Pro ang kukunin natin. Actually, para sa akin, ang weird nga ng diskarte ng Xiaomi para sa dalawang phones na to. Kasi for sure, karamihan sa atin mas pipiliin itong M8 Pro dahil nga sa mas magandang presyo. Pero para lang din fair tayo, meron din namang extra offer ang Xiaomi para dito sa Redmi Note 15 Pro Plus. Like, mas magandang back panel, may eSIM support, marketing kung fan ka ng SB19, yung 200 megapixel camera din, but honestly, hindi naman sila ganun kalayo. Plus, mas maganda rin yung warranty support dito kasi sa mga unang bibili, nag-o-offer sila ng 2 years warranty, 4 years para sa battery, 2-year liquid damage warranty, and 2 years din na front or back cover protection. So kung talagang binavalue mo yung mga ekstrang bagay na yan, syempre depende pa rin sa'yo kung worth it ba tong i-consider. Let me know na lang din sa comments kung anong tingin nyo dito.